Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. 7 tauhan ng Bureau of Immigration sinibak dahil sa umano'y pagkakasangkot sa human trafficking. Higit 170 Pilipino naman na nasagip sa scam hub sa Myanmar, nakauwi na. Petisyon ng House Prosecution para ipatawag si Vice President Sara Duterte, tinanggihan ni Senate President Cheese Escudero. Opisyal na pagsisimula ng dry season o panahon ng tag-init, idineklara na ng Pag-asa ngayong araw. Sa MBC TV correspondents, sasakyan ng isang election officer sa Dato Dinsinsuat, tinampangan, isa, patay. Sa MBC TV Sports, Petrogas, tinalo ang Zeus Coffee, pasok sa semifinals ng PVL All-Filipino Conference. At sa Showbiz Battle, K-drama star na si Song Joong Ki, bibisita sa Pilipinas sa Mayo. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Sinibak sa pwesto ang 7 immigration officers na idinadawit sa kasong human trafficking kaugnay ng mga Pinoy na nailigtas mula sa sindikatong scammers sa Myanmar. Ang siste, palalabasing turista ang mga biktima bago sila tangayin sa ibang bansa sakay ng isang bangka. Una sa balitang yan, si Sherwin Alfaro. Sinibak sa pwesto ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado ang 7 sa kanyang mga tauhan na sangkot sa human trafficking na mga nailigtas sa mga Pinoy mula sa bansang Myanmar. Sa isang statement, itinuro ang 7 na siya nag-facilitate sa pag-alis ng mga ito bago naging biktima ng online scam operators sa pinasukang trabaho sa Myanmar. Nakalusot sa immigration ng mga nailigtas sa Pinoy na pinalabas sa mga turis pagdaan sa immigration at saka lumipad patungo ng Bangkok, Thailand bago inihatid ng tawid bangka at makapasok sa bansang Myanmar para magtrabaho sa mga online scam syndicate doon. Dumating simula kahapon mula sa Myanmar ang mga inirepatriate ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers Affairs, kasama ng OWA, ang mga biktima na aabot sa mahigit sa 200 individual. Ayon kay Viado, pawa mga tao ng immigration sa NAIA Terminal 1 at Terminal 3 ang mga sinibak na sangkot sa human trafficking activity. Sakalit mapatunayan sa kanilang pagkakasangkot, sasampahan pa sila ng Bureau of Immigration ng kaukulang kasong kriminal kaugnay sa human trafficking. Batay sa datos ng 2024, aabot sa 1,093 na biktima ng human trafficking ang nailigtas ng pamahalaan sa tulong ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Binigyang diin pa ni Biado na bukod sa NAIA, ginagamit rin umano ng mga sindikato ang backdoor exit para maipuslit palabas ng bansa ang mga biktima na ipinapasok sa mga scam hubs sa Cambodia at sa Myanmar. Para sa MBC TV Network News, ako si RH6 Sherwin Batal Alfaro. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, higit 170 Pilipino naman mula sa scam hub sa Myanmar ay ligtas nang naiuwi sa Pilipinas kanina madaling araw. Ang balitang yan sa pagtutok ni Rose Babiera. Ligtas nang nakabalik sa bansa ang 176 na Pilipino na biktima ng human trafficking sa Myanmar. Sakay ng isang special flight mula Bangkok, Thailand, pauwi ng Pilipinas kaninang alas 5 ng madaling araw. Nasagip ang mga biktima mula sa illegal na scam hub sa Mayawadi, Myanmar, kung saan nakaranas ang mga empleyado ng pang-aabuso. Wala umano silang mga break sa trabaho at mayroong hindi makatotohanang kota na may pataw na parusa kapag hindi naabot. Ito ay sa kabila ng hindi pagpapasweldo sa kanila ng ipinangakong mataas na sahod. Naging matagumpay ang repatriation, buhat ng mga shuttle visit ni DFA Immigration Affairs Undersecretary Eduardo Jose de Vega sa Myanmar at Thailand na nagtulak sa kooperasyon mula sa otoridad sa mga bansa na masigurong mapapauwi sa bansa ang mga Pilipino. Nauna nang mapauwi ang 30 pang mga Pilipino na HTVS o Human Trafficking Victims kahapon.
May mga itinalagang rapid response teams kasama sa eroplano ng mga ire-repatriate na biktima. Gayon din sa Mayawadi at Bangkok para masiguro ang ligtas na pagbabalik bansa ng mga Pilipino. Kasama rito ang mga kinatawan ng DFA, Department of National Defense, Philippine National Police at Department of Migrant Workers bilang bahagi ng One Country Team approach ng pamahalaan. Nakaabang naman ang Department of Health sa kakailanganing tulong medikal ng mga biktima. Makakatanggap din ang mga ito ng tulong pinansyal at legal assistance mula sa DMW at OWA at tiniyak na may aasahan silang trabaho sa pagbabalik bansa para makapagsimula muli sa pamamagitan ng reintegration program ng pamahalaan. Nangako naman ng gobyerno na patuloy ang effort nito sa pagbibigay proteksyon sa mga Pilipino abroad at pinaalalahanan ng lahat na maging maingat at siguraduhing sumailalim sa proper deployment procedures ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kapag aalis ng bansa upang magtrabaho abroad. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiara ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabilis na ibinasura ni Senate President Cheese Escudero ang inihaing request ng Kamara na naghihimok sa mataas na kapulungan na maglabas ng writ of summons kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Escudero kapag session break, dapat session break. Alamin ang detalye sa report ni Raymond Dadpaas. Ibinasura ng pamunuan ng Senado ang petition na inihain ng House Prosecution upang padalhan ng summon si Vice President Sara Duterte sa kinakarap nitong impeachment complaint. Ito ang inihayag ni Senate President Francis Cheese Escudero sa kapian sa Manila Bay. Ayon kay Escudero, hindi legal na gawin ang gusto ng Kamara dahil nakabakasyon ng Kongreso at walang sesyon ng Senado. Diin ng Pangulo ng Senado kapag hindi sumunod sa rules ay lalo lamang mabibigyan ng pagkakataon ng kampo ni VP Sara na questionin sa korte ang impeachment case laban sa kanya. Sabi ni Escudero, padadalhan niya ng formal na liham ang mga miyembro ng House Prosecution Panel. Sa petition na inihain ng House Prosecution ay niling naman ito na magpalabas na ang Senado bilang impeachment court ng writ of summons kay VP Duterte. Hiniling na nasagutin ng Vice Presidente ang kanilang isinumiting verified impeachment complaint noong February 5, 2025 sa mataas na kapulungan ng Kongreso na tatayong impeachment court. Kahapon na nagtungo sa Senado sina Congressman Marcelino Libanan, Rods Rodriguez at Paulo Ortega at isinumiti sa Office of the Senate Secretary ang kanilang petition. Pagka may sesyon ang Senado, doon lamang pwedeng magpresenta sila ng articles of impeachment at doon lamang din pwedeng i-convene ang impeachment court sa pamamagitan ng pagsusumpa ng mga miyembro ng Senado. That can only be done when Congress is in session. Hindi yan pwedeng gawin habang recess. At klaro ang pagkakaiba nung dalawang yon sa pag-conduct ng hearing ng Senado. Hindi na kailangan i-memorize yan, ika nga. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH sa Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Kaugnay niyan, naniniwala ang House Prosecution Team na may legal na pamantayan ng pagpapasagot kay Vice President Sara Duterte kaugnay na impeachment complaint na isinampa laban dito. Git ng isang kongresista, hindi dahilan ang session break para hindi ito aksyonan, lalo't aktibo namang kumikilos ngayon ang Senado. Narito ang ulat ni Milky Regunan. Nanindigan ng House Prosecution Team na mayroong legal basis ang kanilang inihaing motion para pasagutin si Vice President Sara Duterte sa inihaing Articles of Impeachment ng Kamara laban sa kanya. Paliwanag ni House Minority Leader Marcelino Libanan, ang lead counsel ng 11-man House Prosecution Team, gaya ng Kamara, aktibo pa rin ang Senado sa kanilang mga gawain kahit nakabreak kaya walang dahilan para hindi ito aksyonan. Ayon kay Libanan, handa ang House Prosecution Panel na gampanan ng kanilang tungkulin sa kabila ng panahon ng kampanya. Sabi ni Libanan, dahil inaatasan silang maglitis, gagawin nila ang kanilang tungkulin. Narito si House Minority Leader Marcelino Libanan, ang lead counsel ng 11-man House Prosecution Team. Without delay. Yun po ang ibig sabihin po ng forthwith. So, kahit ano po ang ginagawa natin, dahil napakahalaga po ito, ay kailangan gumulong kaagad ang impeachment. At dahil po dito ay nag-motion kami
na isyuhan ng summons ang ating Vice President para sagutin na po niya at kung maaari, kung kaya nila, naipakita naman nila na kaya nila, nung mag-hearing sila sa Senado, magtrabaho po kami. Una rito, pinangunahan ni Libanan at ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez ang pagsusumite sa Senado ng writ to issue summons para obligahin na si VP Sara na sagutin ang impeachment complaint. Pero aminado si Libanan, depende pa rin sa Senado kung aaksyonan ang summon dahil kung susundin ang timeline ni Senate President Cheese Escudero, June 2 pa ang presentation of articles of impeachment at July 30 naman ang target na simulan ang impeachment trial. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakipag-ugnayan na ang Agriculture Department sa National Bureau of Investigation o NBI para imbestigahan ang di umano'y serye ng pagpapakamatay ng mga magsasaka sa Nueva Ecija. Ito'y matapos matuklasan na hindi lahat ng nagpapakamatay o nagpakamatay ay dahil sa nalugi sa pagsasaka. Taliwas sa mga naunang ulat. Una sa balitang yan, si Kyle Bulyas. Nagpasaklolo na sa National Bureau of Investigation ang kagawaran ng agrikultura para alamin ang katotohanan sa likod ng mga nagpapakamatay na magsasaka sa Nueva Ecija dahil umano sa mababang presyo ng palay. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, nagsagawa na ng paunang investigasyon ng DA kasama ang kapulisan at napag-alaman dito na may mga namatay na magsasaka pero hindi umano dahil sa mababang presyo ng palay. Samantala, ayon naman sa mensahe ni NBI Director Jaime Santiago sa DZRH, kinumpirma sa kanya ng Talavera Police na walang naitalang suicide incident sa naturang munisipalidad mula noong March 1 hanggang sa kasalukuyan. Sinabi naman ito na iniimbestigahan nila ang naturang kaso sa bayan naman ng Gimba, Nueva Ecija. Sa kabila nito, sinabi ni De Mesa na nakahanda ang DA na magpaabot ng tulong sa mga kaanak ng mga namatay na magsasaka sa lugar. Patuloy din anyang gumagawa ng hakbang ang kagawaran para makatulong sa buhay ng mga magsasaka. Muli po nakatutok ang DA sa issue na ito at ang una po yung NFA nga po ay tinaas na yung presyo doon sa sariwa, nasa 18 yan, ang ngayon ginawa ng 19 at yung dry and clean naman ay tinaas na from 23 to 24 at patuloy na tinataasan. Ngayon ay gusto na ring taasan yung buffer stock ng NFA from 555,000 metric tons. Ngayon ay 880,000 metric tons. Roughly one-third na pwedeng i-harvest nitong galing sa dry season. Una nang sinabi sa DZRH ni Magsasaka Party List Chairman Argel Kabatbat na sunod-sunod na umano ang magsasakang nagpapakamatay sa Central Luzon dahil sa pagkalugi sa pagsasaka. Hindi na rin umano nakakadaan sa autopsy ang mga ito dahil mahal din ang singil dito kaya inilalagay na lang sa cause of death ay cardiac arrest. Matatandang nitong March 22, nagtipon-tipo ng mga magsasaka sa Gimba Bypass Road sa Nueva Ecija upang ipanawagan sa pamahalaan ang mga daing ng mga magsasaka. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nananatiling tikom ang bibig ni Concepcion Tarlac Mayor Noel Villanueva sa kabila ng isinampang graft and corruption case sa kanya sa Office of the Ombudsman. Ito'y matapos maungkat ang di umano'y irregularidad sa bidding process ng kanilang munisipyo. Ang mga detalye tinutukan ni Wina Hesoro. Tumanggi munang magbigay ng pahayag si Concepcion Tarlac Mayor Noel Villanueva patungkol sa kasong isinampa sa kanya sa Ombudsman. Ayon kay Mayor Noel Villanueva, wala pa siyang natatanggap na kopya ng umano'y reklamo laban sa kanya. Matatandaan na sa eksklusibong panayam kay Concepcion Tarlac Councilor Attorney Nicole Jane Santos, sinabi nito na kinasuhan ng graft at korupsyon sa Ombudsman ang naturang mayor kasama ang 3 pang ibang individual. Nag-ugat umano ang kaso dahil sa irregularidad sa pagpapatayo ng bagong munisipyo. Paliwanag ni Santos, sinimulan ang bidding process para sa mga kagamitan noong March 2 at dapat matatapos ito noong March 25.
2024. Pero nadiskubrian niya nila na naipakabit na ang mga kagamitan tulad ng aircon, lamesa at cabinet sa bagong gusali kahit hindi pa tapos ang bidding process. Ayon pa kay Atty. Santos, March 21 pa isinampa ang kaso sa ombudsman, ngunit wala pa umanong nakukuhang kopya ang naturang mayor. Giit ni Mayor Villanueva, sasagutin niya ang mga katanungan, oras na may makuha siyang kopya ng kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Win Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news sa mga motorista. Agad naramdaman ang ginhawa sa biyahe kasunod ng muling pagbubukas ng lahat ng lanes sa NLEX Marilao northbound interchange. Ito'y matapos mapaaga ang pagkukumpuni sa napinsalang tulay na aksidenteng nasalpok ng isang 18-wheeler truck noong nakaraang linggo. Magbabalita si Edwin Duque. Maluwag na sa mga motorista ang dumaraan sa North Luzon Expressway ngayong umaga. Makarang binuksan na kaninang alauna na madaling araw ang 4 na lane ng Marilao northbound. Gayon din ang southbound dahil tapos na rin ang pag-repair sa tulay. Mas maga ito kumpara sa unang orihinal na schedule na pagbubukas ng mga linya sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Halos 2 linggo ring nakaranas ng mabigat na daloy ng trapiko ang northbound na umabot pa nga sa Valenzuela. Ito'y matapos ang nangyaring pagkasira sa Marilao Bridge nang bumangga ang karga ng isang trailer truck. Dahil dito ay nasahang mas maging mabilis ang daloy ng trapiko sa Marilao northbound at maging normal na rin ang biyahe sa mga sumusunod na mga araw. Samantala, manatiling nakalagay pa rin ang tulay. Yung bakal sa ilalim ng tulay, ito yung pinaka-poste na nakasuporta naman para sa concrete curing. Habang sa taas naman ng tulay, stop and go ang mga sasakyan sa bahagi ng nasira bandang ilalim ng naturang tulay at isinalim ito sa matinding repair. Para sa MBC TV Network News, ako si RS23, Edwin Duque nagulat sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, pasok na sa semifinals ng PVL All-Filipino Conference ang Petrogas Angels matapos itong talunin ng Zeus Coffee sa Game 3 ng quarterfinals. Dahil dito makakaharap ng kupunan ng defending champions sa Creamline Coast Smashers sa semis. Ang mga detalye ay tutukan sa report na ito. Tuluyan ng tinuldukan ng Petrogas ang kampanya ng Zeus Coffee matapos ang isang sweeping victory sa Game 3 ng kanilang quarterfinal series upang makapasok sa Final 4 ng PVL All-Filipino Conference noong Martes sa PhilSports Arena. Nakompleto ng Angels ang comeback sa serye kontra Thunderbells matapos matalo sa opener pero manalo sa huling 2 laban para makaharap ang defending champion na Creamline sa semifinals. Nasubukan ng Petrogas noong Game 1 kung saan nagwagi ang Zeus Coffee sa isang dikdigang 25-21, 25-23 at 27-25 na laban. Pero tumugon ang Angels sa Game 2 sa isang dominanting 25-19, 25-13 at 28-26 na panalo. Sa panghuling laban, hindi nagpadala ang Petrogas sa pressure at sinigurong tapusin ang naturang serye. Umarangkada si Brooke Van Sickle para sa Petrogas na may 24 points, habang 9 points naman kay Jonas Abete. Pinangunahan naman ni Arroyo ang Zeus Coffee na may 13 points, habang 10 puntos naman mula kay Thea Gagate. Sa aming pagbabalik, Philippine Men's National Football Team tinalo ang Maldives sa unang laban para sa AFC Asian Cup qualifiers. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Protestang zero remittance ng mga OFW na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inalmahan ng Palasyo at ni Enrile. Sa MBC TV Global, hinihinalang fossil ng isang 90-million-year-old na dinosaur na diskubre sa Mongolia. Sa Showbiz Spotted, Vincenzo star Sung Joong Ki, first time na bibisita sa Pilipinas. At sa Expert's Opinion, ang mga kwalifikasyon sa pagiging isang bumbero ng Bureau of Fire Protection. Alamin, lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Inalmahan naman ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang banta ng ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsasagawa ng bantang zero remittance dahil sa panganib na pwede nitong idulot sa tax incentives ng overseas Filipino workers. Narito ang report ni Dustin Bayog. Naglabas ng pahayag ang Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile na pag-isipang mabuti ng grupo ng mga overseas Filipino workers o OFW ang gagawin dito Zero Remittance Week bilang pagtutol sa pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court o ICC. Sa inilabas na Facebook statement, sinabi ni Enrile na maaaring mag-retaliate ang gagawing hindi pag-remit ang grupong Mais o Croatia kung saan maaaring masuspinde ang tax privileges nito bilang mga OFW kung nanaisin man ito ng Kongreso. Ang naging tugon ay kasunod ang ikakasang Zero Remittance Week ng grupo mula March 28 na siyang karawan ni Duterte hanggang April 4 kasabay ng panawagan nitong ibalik sa bansa ang dating Pangulo. Sa press briefing naman ng Malacanang kahapon, sinabi ni Presidential Communications Office sa PCO Undersecretary Attorney Claire Castro sa mga taga-suporta ni Duterte na manatiling kalmado at isipin na magiging epekto ng kanilang gagawin at dahil tumutugon lamang sa batas ang pamahalaan. Mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana'y maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre, dagdag din ni Attorney Castro na hindi lamang ang gobyerno ang maapektuhan sa hindi pag-remit ng mga OFWs, kung hindi pati na rin ang kanilang mga pamilya. Kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. So sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues. Isa ang mga remittances ng mga OFW sa malagang kontributor sa ekonomiya ng bansa, lalo na sa Gross Domestic Product o GDP. Hindi na rin ito ang unang beses na nagsagawa ang overseas workers nang hindi pag-remit kung saan matatandaan noong 2013 ay nagsagawa rin ng Zero Remittance Day ang ilang organisasyon ng mga OFW bilang protesta naman sa hindi tamang paggamit ng pondo ng pork barrel. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng D0H TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kabila naman ang pagpapalit ng liderato ng Amerika at pag-upo ni US President Donald Trump, patunay umano ang nakatakdang pagbisita ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa matibay na relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Pakinggan ang panig ng sandatahang lakas sa live report ni Edniel Parosa. Edniel. Joel, patunay ng ironclad commitment o matibay na alyansa na kaumang na pagbisita ni United States Defense Secretary Pete Hegseth dito sa Pilipinas ngayong linggo. Para sa Armed Forces of the Philippines, oportunidad ito para mapalawak pa ang kooperasyon ng alyansa sa Indo-Pacific region. Gaya ng taunang balikatan exercises, ginawan ay ang peace spokesperson Colonel Francel Padilla ang pahayag sa Campo Aguinaldo. Ilang araw bago nakatakdang pagbisita ni Hegseth kay Defense Secretary Gilbert Chidoro. We look at this as an opportunity, itong balikatan exercises, which is going to be one of the biggest again, to have more activities and more exercises on live fire exercises and different activities as well. Kasadong magtulong sina Hegseth at Chidoro sa AFP headquarters sa Biyernes, Marso 28. Ito ang unang pagkikita ng dalawang defense chief na una nang nagkausap sa telepono mula nang maupo ang bagong Trump administration sa Amerika. Nangyayari ang official visit ni Hegseth ilang linggo nakaraang gawin ng Washington ang military aid freeze nito sa kaalyadong Maynila. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parrosa na D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Patuloy na namamayagpag ang China bilang pinakamalakas na bansa sa mundo pagdating sa lakas militar at cyberspace, bagay na malaking banta sa seguridad ng Estados Unidos. Tinatayaring mangunguna ito sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI pagsapit ng taong 2030.
Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Nananatili pa rin ang China bilang pinakamalaking banta sa seguridad ng Estados Unidos, ayon sa iniulat ng kanilang US intelligence agencies, kung saan hawak pa rin ng China ang patuloy na pagpapalakas nito ng kanilang militar at maging pagkontrol sa cyberspace na inaasahang mangunguna sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI pagsapit ng taong 2030. Habang ang Russia, Iran at North Korea naman ay inaasahang kaya na rin mapagsabayan sa Amerika dulot ng mga naging kaganapan sa nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine. Saad pa ng kanilang Senate Intelligence Committee, malaki ang posibilidad na plano ng China na gumamit ng large language models upang lumikha ng fake news, gayahin ng mga personalidad at pagganahin ang mga attack network. Samantala, umakyat na sa 16 ang bilang ng mga nasawi sa sumiklab na wildfire sa South Korea na hanggang ngayon ay hindi pa rin naaapula. Ayon sa ulat, 12 kataong nasawi sa bahagi ng Iseong County habang 4 naman ay nauna nang napaulat sa Sangcheong County kung saan nasawi ang 3 bombero at 1 public servant. Inilikas naman ang nasa libo-libong residente ng southeastern region ng South Korea, maging ang mga preso ay pansamantala munang inilipat ng piitan. Sa iba pang balita, nadiskubre naman ang isa sa mga pinakamatandang fossil ng isang mininalang dinosaur sa kalagitnaan ng ginagawang water pipeline sa Gobi Desert sa Mongolia. Ito ay ang hinihinalang Deinonychus na may laki na 10 talampakan at mabigat na aabot sa migit 500 pounds o halos 260 kilograms. Ayon sa mga eksperto, 70 milyong taon ang nakalipas ng nabuhay ang mga naturang dinosaur o panahon ng Cretaceous period, kung saan ito na rin ang panahon na paunti-unti nang nauubos ang mga nasabing nilalang. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, isang low-pressure area ang sumulpot kahapon at kasalukuyang binabantayan ng Pag-asa sa loob ng ating area of responsibility. Huli itong namataan sa layong 320 kilometers, silangan ng Southern Mindanao at inaasahang magdadala ng kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Central at Eastern Visayas, sa Davao, Caraga at Siquijor. Pero ang magandang balita, hindi ito nakikitang lalakas bilang isang bagyo sa mga susunod na araw. Samantala, mainit na easterlies naman ang patuloy na nagdadala ng mainit at maaliwalas na panahon sa nalalabing bahagi ng bansa kasama na rin ang Metro Manila. Kahapon nga naitala ang pinakamataas na heat index sa Dagupan City, Pangasinan na pumalo sa delikadong 47 degrees Celsius. At ngayong Miyerkules, sa ikalawang sunod na araw ay tinatayang aakyat muli sa 47 degrees Celsius ang heat index sa naturang lungsod. Iba yung pag-iingat po dahil pasok ito sa danger scale ng Pag-asa kung saan mataas ang banta ng heat cramps at heat exhaustion. At maghandang maigi dahil kani-kanina lamang ay inanunsyo na rin ng Pag-asa ang pagtatapos ng amihan season at siyang pagsisimula naman ng tag-init dito sa Pilipinas. Yan muna ang latest sa lagay nating panahon ngayong araw ng Miyerkules. Makinig sa ulat, manatiling mula at palaging mag-iingat. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pa mga balita, 2 ang patay kabilang ang kapitan at oiler ng isang tugboat matapos itong bumangga sa Panamanian cargo ship sa katubigan na sakop ng Maasim sa Sarangani. Kinilala ng Philippine Coast Guard o PCG ang nasawing kapitan ng M-Tug Sadong, 33 na si Andres Diaz Jr. Batay sa report, dakong alas 4 ng madaling araw nang masagi ng tugboat ang MB Universe Kiza matapos na hindi ito mapansin dahil sa madilim na lugar. Nailigtas naman ang 8 iba pang crew ng tugboat habang wala naman nakitang oil spill sa pinangyarihan ng insidente. The long wait is over para sa Pinoy fans ng South Korean actor na si Song Joong-ki. Ang K-drama star kasi nakatakdang bumisita sa bansa for the first time. Ang iba pang detalye alamin sa Showbiz Report na ito. Bibisita sa Pilipinas for the first time ang South Korean actor na si Song Joong-ki. Ang Vincenzo star magpapakilig sa Pinoy fans sa May 24, 2025. Pinamagatang I Am Song Joong-ki Live in Manila, ang event na hatid ng I Am Worldwide na nakatakdang ganapin sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.
Magugulitan na kamakailan lang, ipinakilalang K-drama OPA bilang bagong ambassador na naturang health and wellness brand. Promise naman ng pamunuan ng IM Worldwide sa fans, asahan ang isang gabing puno ng kasiyahan, sorpresa, heartfelt moments at exclusive insights. Kaya naman, paano at kailan nga ba magsisimula ang bentahan ng tickets? Batay sa anunsyo, maaaring makabili ng tickets sa pamamagitan ng IM Worldwide product purchase. Ang pre-sale ay kasado na sa March 28 to April 6 na exclusive for members only, habang ang general sale naman ay aarangkada sa April 7. Para sa iba pang detalye, bisitahin lang ang official Facebook at Instagram page ng IM Worldwide Official at IM Worldwide Corporation. Bukod pa nga sa Vincencio, ilan pa sa pinagbidahang serye ng Global Hallyu sensation ni Song Joong-ki ay ang Descendants of the Sun, Reborn Rich at Art Doll Chronicles. Para sa MBC TV Network News, sa ngalan ni Showbiz Angel Angelica Cosme, ito si James Galange ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, truck driver patay matapos masagasaan ng minamanehong dump truck sa Orani, Bataan. At sa MBC TV Sports, Philippine Men's National Football Team pinataob ang Maldives sa AFC Asian Cup Qualifiers Opener. Yan at marami pang iba dito sa MBC TV Network News. Nais naman itaguyod ng Trabaho Party List ang paglalaan ng karagdagang benepisyo para sa ikauunlad ng mga solo parent na nagsusumikap sa pagtatrabaho. Nagbabalik si Edniel Parosa. Kabilang sa mga platapormang isinusulong ng Trabaho Party List ang pagbibigay ng dagdag na benepisyo sa mga solo parent. Ito ang inihayag ni Trabaho Party List nominee Ninay Chavez kung saan sinaluduhan niya ang nasabing sektor dahil dalawang papel ang kanilang ginagampanan. Maibigay lamang ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Bukod sa dagdag na benepisyo, sinabi ni Chavez na isinusulong ng 106 Trabaho Party List ang sapat na sahod at patas na oportunidad para sa mga kababaihan, lalo na sa solo parents at mga may kapansanang manggagawa. Ginawa ni Chavez sa kanyang talumpati sa ikapitong anibersaryo ng Lagunanay kamakailan sa San Pedro, Laguna. Pinuri rin ang Trabaho Party List ang nasabing programa na sinimulan ni Congresswoman Ann Matibag na nagpapakita sa kakayahan at kahalagahan ng mga kababaihan ngayong National Women's Month. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumiklab naman ang gulo sa Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte matapos tambangan ang sasakyan ng isang election officer. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Bangsamoro Region. Tinambangan ng mga armado ang sasakyan ni Dato Odin Sinsuat Election Officer Maceda Lidasan Abu pasado alas 8 kaninang umaga sa bahagi ng National Highway ng Barangay Makir, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Patungo sana sa kanyang tanggapan sa nabanggit na bayan ang election officer kasama ng mister nang maganap ang insidente. Nabatid na minamaneho ng mister na si Jojo Abu ang isang Fortuner kasama ang may bahay nitong si Election Officer Maceda Abu. Padtad ng bala ang window glass ng sasakyan at tineklarang dead on the spot ang mister na may tama sa ulo habang nagtamo ng mga sugat si Election Officer Maceda Abu na agarang dinala sa isang pagamutan at ilang oras pa'y pumanaw na rin. Agarang nagsagawa ng hot pursuit operation ang PNP at military laban sa mga nanambang. Kahapon, naitala din ang pang-aambush sa sasakyan ni Barangay Nikitan Chairwoman May Chris Sinsuat sa bahagi ng National Highway ng Barangay Bito sa bayan pa rin ng Dato Odin Sinsuat. Nakaligtas naman ang mga sakay ng naturang sasakyan at ilan sa kanila'y nagtamo ng mga sugat. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimakutak, MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasawi ang isang 59 anyos na truck driver na residente ng Barangay Lalawigan, Samal matapos masagasaan ito na kanyang mismong minamanihon truck sa Barangay Pag-asa, Orani, Bataan alas 10:30 kahapon ng umaga. Sa initial investigasyon at pahayag ng saksi sa lugar, bumaba umano ang biktima na si Celso de Guzman mula sa kanyang minamanihong Isuzu 250 mini dump truck at pumunta ito sa harap nito
upang tawagin ang security guard para buksan ang gate ng farm kung saan siya magdi-deliver ng buhangin. Sa hindi inaasang pagkakataon, bigla umanong umandar ang sasakyan, pasulong at nahagip ang biktima. Agad siyang isinugod sa Orani District Hospital, ngunit idiniklarang dead on arrival ng attending physician. Umani naman ang pakikiramay sa masaklap na naganap na aksidenteng kamatayan ng biktima. Para sa MBC TV Network News, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Muling iginiit ng Davao City Police Office o DCPO ang babala sa publiko na huwag maging kampante at laging maging mapagmatyag kahit na walang nababantayan o natatanggap na bomb threat sa Davao City. Sinabi ni Police Captain Hazel Caballero Tuazon, spokesperson ng Davao City Police Office, na ang tamang gawin kapag may banta ng pamomomba ay huwag mataranta at mas mabuting lumayo sa lugar kung saan nangyari ang bomb threat. Bukod dito, kung may banta ng pamomomba, agad na tumawag sa mga otoridad upang ito ay maaksyonan. Hinimok din ng opisyal ang mga Davaoeños na lagi makipag-unayan at tumulong sa otoridad, lalo na kung may mga kahinahinalang aktibidad. Kaagad magsumbong sa mga otoridad. Kung matatandaan na ang Office of the Vice President nakatanggap ng ulat tungkol sa umano'y bomb threat na nangyari noong Marso 24, 2025. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong Fire Prevention Month, mas aktibo ang kampanya ng Bureau of Fire Protection o BFP laban sa banta ng mga sunog. At una sa mga tagapagtaguyod niyan ay ang mga bayani nating bumbero na sinusuong ang peligro para makapagligtas ng buhay ng iba. Pero ano nga ba ang mga pamantayan para mapabilang sa mga hanay ng bumbero? Ang mga kasagutan tutukan sa Experts Opinion Report na ito. Bawat bumbero ay profesional sa kani-kanilang larangan. Pero ang tanong ng marami, paano nga ba maging bumbero? Meron tayong tinatawag na minimum qualification para ma-recruit ka as Fire Officer 1. Dapat hindi ka bababa sa 21 years old upon oath-taking at hindi ka lalagpas sa 31 years old upon oath-taking, so may age limit tayo. And then pagdating sa height, meron tayong height requirement, meron tayong tinatawag na professional eligibility, and then you should be physically and mentally healthy. At ang pinaka-importante dito, natural-born Filipino citizen. Maliban sa minimum requirements, required ding sumailalim sa matagal at mabusising pagsasanay ang mga nangangarap na maging bumbero. Meron kaming skill na dapat na alam bago kami maging bumbero. At yung skill na yan, tinuturo yan ng 4 na buwan sa training center, which is the National Fire Training Institute. Kapag ikaw ay nag-take oath as Fire Officer 1, you are mandated to undergo a 4-month training at the National Fire Training Institute sa Calamba, Laguna. Ayon kay Senior Fire Officer 1 Hermino, una sa mga mahalagang skills na isang firefighter ay ang pagiging medical first responder. Tuturuan ka dito kung papaano mag-treat ng isang tao na may pangangailangang medical in case of emergency. Pangalawa, ang basic rescue technique. Anong klaseng rescue operation ang kailangan mong gawin kapag ang isang tao ay suicidal? Kapag ang isang tao ay natrap sa taas ng building? So tinuturuan ang mga bumbero papaano yung approach na gagawin. At ikatlo, at ang pinakamahalagang skill ng isang bumbero, ang pagpuksa ng apoy. So yung tatlong yan, kailangang maposes ng isang firefighter para maging full-fledged siyang Fire Officer 1 ng Bureau of Fire Protection. At bilang pagtugon sa modernization program ng BFP, unti-unti ring lumawak ang mga aspeto ng serbisyo ng ahensya sa paghahatid ng isang holistic emergency response. So, basically, ang fire truck may tubig, no? Pero ito wala. So, meron tayo dyan is mga gamit na pang forcible entry, pang sira o pang warak, anything na pwedeng pang ipit sa mga vehicle extraction. Meron tayo dyan tali,
pang-rappelling. So meron tayo dyan. Ika nga ang bombero ngayon pagdating sa disaster, we are now the jack of all trades pagdating sa disaster. Kasi hindi lang sunog, hindi lang baha, halos lahat na ng klaseng disaster nire-respondihan na ni Bureau of Fire. Nakaangkla din sa programang ito ang integration ng ating emergency medical services, alinsunod sa international standards. Sa mundo ng football, maganda ang naging simula ng Philippine Men's National Football Team sa unang laban nito para sa AFC Asian Cup qualifiers. Dinumina kasi ng Nationals ang Maldives with 4-1 score. Ang naging laro sa report na ito. Nagsimula ang kampanya ng Philippine Men's National Football Team sa 2027 AFC Asian Cup qualifiers sa isang matagumpay na 4-1 victory laban sa Maldives noong Martes sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. Naging makabuluhan ang debut ng Phil-Swiss midfielder na si Randy Schneider na nakakuha ng 1 goal at 2 assist para sa Pilipinas. Matapos maging kulelat ng kanilang team sa FIFA World Cup at AFC Asian Cup joint qualifiers noong nakaraang taon, napunta ang Pilipinas sa qualification round ng torneo. Ngayon, umaasa ang kupunan na makabawi upang makuha ang pwesto sa 2027 Asian Cup sa Saudi Arabia. Dahil sa panalo, nasa itaas ng Group A ang Pilipinas na may 3 puntos at plus 3 goal difference. Lamang sa Tajikistan na nanaig kontra Timor-Leste. Sa ika-6 na minuto, nagbigay ng maayos na corner kick si Schneider na nagresulta sa header ni Paul Tabinas. Sa sumunod na scramble, naipasok ni Jeff Tabinas ang bola sa goal ng Maldives keeper na si Hossein Sharif para sa unang goal ng Pilipinas. Sa ika-17 minuto, nagbigay ng mahusay na assist si Schneider kay Bjorn Christensen para tuluyang makuha ang 2-0 na kalamangan. Nagkaroon ng goal ang Maldives sa ika-22 minuto sa pamamagitan ni Ali Fasir upang mapalapit sa 2-1. Gayunpaman, nanatiling matindi ang opensiba ng Pilipinas bago makabawi si Schneider at makascore sa ika-77 minuto mula sa cross ni Sandro Reyes. Sa karagdagang oras, nagbigay ng assist si Joseph Bakay kay Reyes upang isara ang 4-1 na victory. Susunod na makakaharap ng Pilipinas ang Tajikistan sa June 10 sa double round-robin tournament. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen, Yuel. Maraming salamat, Match Point Mili. At iyan na po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Yuel Reyes. Welcome back kay Yuel. Ayan, salamat, at partner. mukhang glowing ka ngayon, nakapagpahinga ng mabuti. Well-deserved rest naman yan. Yuel, batiin lang din natin ang mga kaibigan natin from the store specialist. Nanonood at nakikinig sila sa kanilang opisina ngayon. Ayan, lalo na yung Florsheim e-commerce department. Si Miss Jan Yul and si Chari. Salamat sa inyong suporta sa DZRH at sa mga programa ng DZRH News at Television. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.